Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to this first episode of our show, #Fear Not. I am Brother Fidel. I am Father Joey. I am Father Aaron. Believe. Be positive. Be strong. We are all loved by God. Believe. Let us continue to believe on the promises of God. Alam po natin, no, yung pangyayari ngayon, gaano man kahirap, gaano man katindi ang pagsubok na ito, but we must always be faithful, no, to the promises of God, na merong magandang hinaharap na darating sa ating buhay. Be positive. Lagi natin tatandaan na ang tamang pag-iisip ay laging positibo. Kaya nga, stay positive. Be strong. Be firm in your faith. Manalig lagi. Lahat, welcome to this third episode of our show, #Fear Not. Magandang gabi pong muli sa ating lahat, sa inyong mga nanonood sa amin, sa nakikinig sa amin sa gabing ito. Thank you very much po. Father Joey, magandang gabi. Father Aaron, magandang gabi. Magandang gabi sa lahat. Kumusta ang araw, Father? Mabuti naman. How do you feel right now? Nakaka-excite kasi pangatlong season na natin to. Oo, There, how do you feel, Father? Tatlong na tayong episodes sa gabing ito. Kahit nga medyo nakakapagod, pero nandun yung kasiyahan. Yan. That's the best gift, no? Yung joy. Kapag may joy, may saya, no? So welcome sa aming show sa gabing ito. Napakaganda po nating pagnilay-nilayin, pag-uusapan po, no? Yung fiesta. Oh, by the way, Father, greet muna natin mga viewers ng Happy Feast Day sa inyong lahat. Maligayang Pasko ng pagkabuhay. Maligayang Pasko pala, no? Maligayang fiesta, maligayang Pasko sa ating lahat. Happy Easter. Happy Easter. Okay? So, ang pag-uusapan natin sa gabing ito ay ang tungkol sa muling pagkabuhay, no? Lahat tayo, kayo dyan nanonood sa amin, lahat tayo bahagi-bagian natin ito, no? Let us share all together. Kailangan lang focus lang tayo sa ating show na ito. So, Father Errol? Isa natin ang ang gabing ito sa pagbabasa sa Ebanghelyo na napakinggan din natin sa araw na ito, no? Mula kay Okay, San Juan. Father. So, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay." Sina Pedro at nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga tilang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. At nakita nito ang mga tilang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga tilang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito, at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. Yun ang Ebanghelyo, brother, na napakinggan natin sa araw nito.
Tuloy. Bumitaw ka na, Father. Umpisahan mo na. Pagbabaginan sa gabing ito ay ang muling pagkabuhay nating Panginoong Kristo. So, sa pagtaong ito, gusto kong bigyang diin sa ating pagbaginan, brother at father, yung kalagahan ng muling pagkabuhay sa bawat pamilya, sa bawat tahanan. No? Kasi ganun ang nakaganapan ngayon, ang pagdiriwang natin, no? Ay isang pagkataon to, no, sa bawat pamilya na nagdiriwang sila, nakisir sa pagdiriwang sa lahat ng gawin ng buong panahong ito, no? Ng mahal na araw, lalo na ngayon ng Pasko ng muling pagkabuhay, na sila ay nagsama-sama sa kilang tahanan. At maganda kung yun ay nangyari sa hapagkainan, no? So, malagay magandang yon, no? So, dito po sa ating Ibanghilyo ngayon, katulad sa humili ko kanina, ang finokus ko yung una-una yung signs o mga imahen na ginagamit sa muling pagkabuhay na natagpuan ng Panginoong Hesus na muling nabuhay. Una-una naalis yung bato, no, na nakatikip sa libingan. No? Napaka-powerful po para sa akin yung image na yon, no? Yung malaking bato na pagkabigat ay naalis. No? Nung nakita yon ng Maria Magdalena, hindi alam ang kanilang gagawin, no? Takot, ano? Kaya tumakbo sila agad kina Simon Pedro, no? At sinabi sa mga alagad nating Panginoon, no? Kaya napaka-powerful na image sa akin yon, na isang image ng muling pagkabuhay, yung pagkabalisa, no? Yung takot, no? Hindi alam ko anong gagawin, no? Kasi para sa akin yun ay parang bukang liwayway ng umuling pagkabuhay. Bukang liwayway ng muling pagkabuhay. Ganoon po talagang naramdaman ng tao. Minsan, hindi na alam gagawin pag may mga pagbabago na magawin sa kanilang buhay. Pag mawala na yung nakasanayan, no? Hindi na alam kung anong gagawin. So, yun ang image na nakikita ko, no, sa muling pagkabuhay ng bawat pamilya, no? Pag medyo nakita na-realize na yung mga pagkakamali, pagkasala na umira sa kanyang buhay o sa buhay sa pamilya, no, parang hindi nila alam kung ano ang gagawin sa sunod, no? Yun ang image na ginagamit doon. Kaya yung malaking bato, no, napakabigat na bato na panakip sa libingan, para sa akin yun, yung naalis na yun, yun ang batong naging simbolo ng sarili natin, no, na dapat mabuksan. Yung totoong sarili natin ay dapat mabuksan para lilitaw yung totoong sarili at maalis yung bato, no, yung hindi totoong sarili natin. Ang sariling punong-puno, no, ng kayabangan, punong-puno, no, ng pangarap na maging makapangyarihan, maging kilala, maging sikat, no? Mabigat na bato yun, no? At yun ang naging takip, sa libinga na ng ating totoong sarili na maring sa habang panahon ay namatay, no? Yung totoong sarili natin. Kaya napaganda yung image na yun, no? Yung naalis na yung batong yun ay simbolo sana ng pagkaalis din ng ating kayabangan, ng ating pagiging makasarili, no? Para lilitaw, muling mabuhay ang totoong sarili, ang sariling punong-puno ng kabutihan at kagandang loob, ang sariling mapagmahal, mapagkalinga, mapagmalasakit sa lahat, lalo na sa makasamahan sa pamilya. So yun ang isang image na pinapayag ko po nakita sa Pasko na muling pagkabuhay, no? Na napaka-powerful yung image na pinapresenta sa ating Ibanghilyo ngayon. Okay, so patikim pa lang yun ha. Napakaganda na naman yung sinabi ni Father Errol, no? Ang tanong ko nga sana doon, ano kayang bato yun, Father? Limestone or baritone? I mean, joking only, Father. Ano bato yun, Father? Tingin mo. Ba talaga? Okay, Father Joey, go. Susundan ko lang yung sinabi ni Father kasi he mentioned about the family. Kung titignan natin sa ating binasang ebanghelyo,
nagtakbuhan si Pedro tsaka yung nakababatang alagad. Pero nauna yung nakababatang alagad. Kasi mas bata siya, mas matanda si Pedro. Pero ang namaganda doon, makikita natin, hindi agad siya pumasok. Hinintay niya si Pedro na dumating. At sa tingin ko, ito'y napakaganda na pagnilayan natin sa sinasabi ni Father Errol na pamilya. Kasi makikita mo doon, respeto, respect. Dapat ang respeto ay hindi lamang sa ibang tao. Una tigit sa lahat, ang respeto ay nanggagaling sa pamilya. Kapag marunong kang rumispeto sa pamilya, tulad na makikita natin sa Ebanghelyo, si Peter at si John, o yung alagad na minamahal ni Jesus, nauna siyang dumating pero may respeto siya kay Pedro. Hinintay niya si Pedro na pumasok bago siya pumasok. At sa tingin ko magandang pagnilayan din to sa muling pagkabuhay ng Panginoon na nawawala na yung respeto ng bawat isa sa pamilya. Ito'y magandang hamon. Yun isang pinapagandang imahen doon, no, na pinapahayag doon sa part ng Ebanghilyong yon. Dahil napakalakas yun sa kultura natin. Yeah. Yung respeto sa nakakatanda. Na karamihan sa ngayon ay namatay na yon. Sana isa yun sa magsabi nating muling nabuhay. Umpisa sa bawat pamilya. Tama ka, Father Errol, Father Joey, no? Yung sinabi mo kanina, napakaganda din yun na mensahe, hindi lang sa kabataan, no? Pati na sa mga matatandang nakalimot minsan, no? Dahil sa pag-inom ng kape, sobra, nagkakaroon ng amnesia, no? So kayo dyan, mamili kayo ng magandang kape, no? Katulad namin, uminom kami ng magandang coffee dito, no? Anyway, just kidding, no? Kung may mga katanungan kayo, huwag ninyong kalimutan, no? Mag-comment, mag-suggest sa box section or section. Try po nating sagutin mamaya ang inyong mga tanong. So, huwag kayong bibitaw, ha? Pag bibitaw ka, bibitaw din kami. Pero pag nandyan kayo, nandyan din kami. Anyway, napakagandang reflection yung pagkabuhay, no? Yung muling pagkabuhay ni Jesus, no? Kung titingnan mo yung image ginamit ni Father Errol, yung bato, no? Yung bato at yung pagkabalisa, no? Kung titingnan natin, minsan ba sa buhay natin nagbabalisa din tayo, no? Nagbabalisa ba din tayo na, oy, Easter Sunday today, kailangan kong mag-offer ng prayer, kailangan kong mag-unite ang family ko for us to celebrate itong muling pagkabuhay ni Jesus na kasama ko anak ko, kasama ko pamangkin ko, kasama ko asawa ko, kasama kong pamilya ko. No? Siguro, napakagandang ipasok din natin ito. Kasi sa panahon ngayon, no, sabi nga ni Father Errol kanina, unti-unti nang nawawala. So ano po ba ang pumapalit? Dahil sinasabi po madalas sa atin, di ba Father, yung mga ngayon, kasi modern na ngayon eh. Kung dati ay tsa-tsa lang, ngayon ganyan-ganyan na. Kung dati ay patinikling lang tayo, ngayon lukso-lukso na, tumbling-tumbling na. So nababago. Oy, mag-Maria, hindi na po kasi Maria Clara na po, hindi na po uso yan ngayon tay, na hindi na uso. Ang uso ngayon, itong backless, wala-less, ang lahat-less, no? So topless lahat, no? Ganun tayo. Kaya nga pati sa simbahan, always reminding us, gani, di ba? So reminding us na to wear dresses na yung naaangkop sa ating lugar kung saan tayo. So, siguro, balik-balikan natin. O, Father Errol. Gusto ko lang dagdagan yung nabanggit mong salitang nabalisa. Yung hindi na alam ko gagawin. No? Napagandang image kasi yun eh. Isang signs yun na malapit na ang pagkaroon ng pagkabuhay, umuling pagkabuhay. Kasi yung pagkabalisa, parang nagpahayag yun ng concern mo. Baga may malasakit ka na. No? Hindi dati na parang didma ka lang. No? Sa ano mga pangyari. Pero kapag ganun ang nakita mo, pag yun ang nakita mo sa makasama sa pamilya, yun ay isang tanda. No? Na pasikat na yung araw ng muling pagkabuhay. No? No? Na nakita mo na yung pagmamahal na dahan-dahang sumisibol, yung malasakit na makasaman mo sa pamilya ay muling lumilitaw, no? Kaya yun ang magandang image ng ng muling pagkabuhay, no? Ang muling pagbalik, no? Muli, oh. Kaya nga, actually, madalas nating ginagamit yan na yung ekspresyon ng muling pagkabuhay. Halimbawa,
Pag may mga kasamahan ka, kung minsan may mga mister na isang linggo na hindi mo uwi. No? Pag umuwi doon, sabihin ng asawa, "Oh, nabuhay ka." No? Maraming mga pangyari na nabanggit natin na hindi natin na-relate 'yon sa sitwasyon ng muling pagkabuhay, no? Kahit nga sa atin, yung mahilig sa basketball, no? Ang pinaka-team ko talaga noon ay Pure Foods, no? Yun ang team ko. Noong araw, pag medyo natatambakan na, aalis na ako noon. Babalik na lang ako na pag narinig ko, "Uy, no? Nakahabol, no? Nabuhay uli. Buhay na buhay." So, yun ang yung mga nababanggit natin na gano'n, yun ay mga realidad, no? Na sa muling pagkabuhay na sana makikita natin, no? At isa nga sa science po na makita natin sa ating ebanghelyo yung pagkabalisa, no? Yun a sign of concern, malasakit, no? At yun ang isang tanda na muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay na magandang samahan, tunay na mapagmahal na sarili ang bumabalik, ang muling nabuhay. Yan, starting all over again. No? Parang kanta lang, it's starting over again. Parang ganun lang, Padre, no? Kailangan magsibol, no? Sumibol para sa bagong kinabukasan. No? Father Joey, yung malalim pa na refleksyon sa araw na ito. Brother, kung titignan natin sa perspektibo ng theology, pag sinabi kasing resurrection, hindi lang muling nabuhay. Kasi kung muling nabuhay, meron sa context sa Biblia, katulad ni Lazaro, di ba, namatay siya pero muli siyang nabuhay. Hindi yung resurrection. Resuscitation, pagbabalik sa buhay. Pero resurrection is much deeper. Kaya nga pag pinagano natin doon, much deeper ang resurrection. Kasi maraming context sa Biblia din na nabuhay. Kagaya nung anak ng isang balo na 12 anyos na binuhay muli ni Jesus. Resuscitation ang tawag doon. Dahil sila nabuhay, pero muli silang namatay. Pero kay Jesus, iba. Nung mabuhay siya, hindi na siya mamamatay. At ito yung magandang pagnilaya natin para sa ating sarili. Kung paano nangyari kay Jesus, mangyayari din sa atin. Ayan. Yun yung malalim na karunungan, no? Pero pag titingnan mo yung isa-isa, magbibigay ito sa atin ng liwanag, no? Every word that this handsome priest in front of us right now, para bagang naglalight sila ng napakagandang liwanag na siya magdadala sa atin sa pag-uunawa, no? Hindi man natin mayarok lahat ito kasi nga sabi ni Father Joey, napakalalim unawain, no? Napakalalim intindihin. Pero fathers, sa tingin niyo po ba, sa ating pang-araw-araw na ginagawa sa buhay, kadalasan mayroon tayong mga pagkukulang, mayroon tayong pagkakamali, papaano natin ito ma-reconcile, masasabi na are we resurrected talaga? Ano sa tingin mo, Father? Talagang resurrected ba tayo talaga? Or there must be a genuine resurrection in us or inside of us for us to say and to claim na ito na ako, I am fully, what do you call this? Change, no? Change in heart, change in life. I-follow up yung brother. Unang-unang nakaalam kung may mga pagbabago sa iyong sarili ay ikaw mismo, tayo mismo, no? At napakalaga yung pagiging madasalin. Dahil no? doon mo makikita ang katotohanan sa iyong sarili, no? Kung talaga bang may nagbago. Kaya mahirap pag kulang ka sa panalangin, no? Panalangin palagi kong sinasabi, panalangin sa katahimikan, panalangin sa pagnilay-nilay, panalangin sa pagpakinig, hindi yung ikaw ang nagsalita, no? Sa panalangin na kung saan pakinggan mo rin ang iyong sarili, no? Kasi
Kapag hindi mo pinapakinggan yung sarili, hindi mo titingnan yung sarili na parang humarap ka sa salamin, no? No? Pag ibig sabihin, at least alam mo kung ano mga pinapangarap mo, sinasabi mo, ano mga iniisip mo, pinaplano mo. Kapag hindi mo nakita na ang mga pinaplano mo pala ay para sa iyong sariling kasikatan, para sa iyong sariling kapakanan, no? Para maging makapangyarihan, no? Para dakilain ka, yun ang dapat makita mo na dapat mamatay sa iyong sarili. Kapag walang kamatayan sa ganung uri ng sarili, yung totoong sariling mo, nakawangis ng Diyos ay hindi lilitaw. At yun ay makikita mo lang, mapakinggan mo lang sa iyong panalangin. Panalangin sa pagpakinig, sa pagnilay-nilay, sa katahimikan ng iyong puso. Okay, Father Joey. Alam ko po na gusto mo talagang mag-drive ng Motorola. So, sa oras na ito, I think you have all the time to share to our viewers, no? Alam mo, brother, yung tanong mo kanina kung we are resurrected person, no? Alam mo, ang buhay ng tao, hindi mo masasabing antimano resurrected siya. May mga pagkakataon na maranasan mo, you're being resurrected. Pero one time, makikita mo sa sarili mo, get down. Parang ang buhay ng isang Kristiyano ay parang paalon-alon. May pagtaas, may pagbaba. You are very high on your spirit one day, and then you will find out one day, you are very low in your spirit. Makikita mo, pero ang mahalaga doon ay yung patuloy na paghahangad mo, na ma-perfect mo yung sarili mo sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin ng tao. Kasi sa paningin ng tao, walang perfection eh. Pero kahit walang perfection man, ang perfection mo sa harapan ng Diyos. Yun na napakahalaga. At ang perfection na yun, nangyayari kapag yung sarili mo mismo, natutuklasan mo ang kahinaan mo. Di ba? Yung kahinaan mo mismo natutuklasan mo. At hindi yung kahinaan ng ibang tao. Sa social media, lagi naghahanap ng kabutihan sa ibang tao. Laging ganyan na sa social media. Pero ang point lagi ng Panginoon, you go back to yourself and yourself looking at the eyes of God. Yun sa mata ng Diyos, hindi sa mata ng ibang tao. At makikita mo doon na bilang isang Kristiyano, may lagi kang may karanasan ng pagbagsak at pagbangon. Parang buhay ni Kristo. Okay. Bago natin itutuloy ang napakagandang talakayan ng mga pugi na ito sa harap nyo, magbabalik ang #FearNot.
Hashtag Fear Not. Talagang nagbabalik kami sa inyong gabing ito, patuloy na pumupugi, no? Salamat sa ilaw, Father Joey, lalong lumiliwanag kasi nag-reflect sa akin dito. Thank you po. Okay, so mag-shoutouts muna tayo sa gabing ito sa mga nanonood sa amin. Father Joey, basahin mo una, 3. Shout out kay Ed Islanan. Good evening, Father. So nice you to come out with this kind of show. God bless all. We are resident in Karangalan Village. Yan. Si Don GT, ang pagbabago sa amin muling nabuhay ang Family Rosary namin. Very good. From Trinidad. Pia Daito. Good evening po sa inyo, nakakamiss pong pumunta sa church. O naman. Okay, Father Errol. Marami po akong nakita nanonood po. Mga pinsan ko, ilan itong mga manansil na nanonood. Lalo na pong pinsan ko po, si Claro Manansil. At mayroon akong nakita mga kaklase ko na lalim ato, na pambuot po ito. Si Joseph Lida. At marami pa po itong mga kaklase ko na nanonood. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye sa aming drama. Hashtag Niyo na. At sa ano po natin na naririto sa studio natin, 101 Studio, thank you for coming. Without joke lang. Tito Tony, thank you. Ate Irene, Ate Bibi, Ate Eva, si Brother Emil, no? At sa lahat nandun dito, salamat. First class director pala natin, no? Si Tito Emil, Brother Emil. Second class director, Rito Tutski, salamat po. Okay? So pag-uusapan natin ngayon mga fathers, no? Di po ba, we had just discussed yung tungkol sa resurrection, no? Kung paano tayo magkaroon ng resurrection sa buhay na we should look at the resurrection of Jesus na maging significance din siya sa buhay natin, no? By changing our ways of life, no? Ngayon po, from the beginning of the quarantine experience up to now, masasabi ba natin, were there really an experiences of resurrection? Sa aking pagnilinilay o sa pag-observe, no? At base din sa mga nababasa natin sa Ebanghelyo, isang salita o sabihin isang imahen na nagpapahayag ng muling pagkabuhay kapag narinig mo katulad sa ama ng tahanan, no, na nagbabago sa kanyang mga bisyo sa buhay, yung salitang can we start all over again? Mag-umpisa uli, no? At yun ang interpretation ko yun doon sa Ebanghelyo na sinabi nating Panginoong Kristo sa kanyang sabihin na kay sa Maria Magdalena, sabihin mo sa mga alagad ko, no? Isipin mo, ang tawag pa rin niya ay mga alagad ko, no? Na magkita-kita kami sa Galilea. Napakaganda yung image na yon, yung Galilea na binabanggit. Dahil sa Galilea nag-umpisa ang lahat. So yung image na magkita-kita kami sa Galilea, yun ay isang pagpahayag ng can we start all over again. At yun ang isang image ng muling pagkabuhay na dapat marinig natin sa bawat pamilya. Father Joey, can we start Over again? Okay, Padre, how? Pinag-uusapan natin yung lockdown. Maraming tao natatakot, di ba? At kung titignan natin yung ating ebanghelyo, maagang-maaga pa si Maria Magdalena, pumunta na. Ibig sabihin, nalulungkot kasi siya na wala ang kanyang Panginoon. Alam mo si Maria Magdalena ang isa sa mga naging malapit kay Jesus. Dahil si Jesus lang ang tumanggap sa kanyang pagkatao. Kumbaga, kaya nung makita niya si Jesus, ay parang doble ang pagkawala sa kanya nang mawala si Jesus. At dahil doon, dahil kay Jesus lang siya nakakita ng pag-asa. Yun, ng pag-asa bilang isang tao. Kung makikita natin sa atin ngayon, ang mga restaurant sarado, ang mga mall sarado, ang mga gimmick ng mga tao ngayon, lahat sarado. Kung titignan mo ang kalsada, walang sasakyan, napakalungkot tignan. Ang masasaya dati, ngayon puro kalungkutan. Yet,
Kahit sa gitna ng kalungkutan, mararamdaman natin yung muling pagkabuhay ni Jesus, sapagkat ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pinakaluklukan, the ultimate source of hope, of truth, of our being. At ito yung magandang pagnilayan natin pagka pinagse-celebrate natin yung muling pagkabuhay ni Jesus. Sapagkat the ultimate source of our hope is the resurrection of Christ. Bilang dagdag ng dugtong sa sa share ni Father, no? Yung muling nabuhay si Jesus, no? Sa puso ng bawat isa, sa puso ng tahanan, no? At yun ang paniniwala ko, no? Nasa krisis na inarap natin ngayon, no? Tuloy-tuloy nating naramdaman, at naniwala akong maraming pamilya ngayon ang muling nabuhay. Maraming pamilya ngayon ang nakaranas ng kagalingan. No? At isa na yung sinabi ko kanina na maraming mga magulang, no, nagsasabing, can we start all over again? Sa mga panahong ito na binigyan tayo ng pagkataon, no, ng krisis na ito, na magkaroon ng pagkataon na magsama-sama, mag-usap-usap, at higit sa lahat, magbabaginan kung ano ang nasa karamdaman, o kung ano nasa kalooban ng bawat isa, kung ano ang naramdaman ng bawat isa sa mga nangyari sa pamilya. Kaya yun ang parang naging blessing, naging source of blessing sa COVID-19 na ito na hinarap natin. Lagi ko talagang adjective na napakaganda kasi kapag ninanamnam mo ang mga salita nilang dalawa, no, masasabi mo talaga na nagbibigay ito sa akin ng pag-asa. Now, ngayon, Father, since I'm talking about pag-asa, what about those hopeless people? How can we convince to them right now, especially those watching, na masasabi nila, yes, muling pagkabuhay nga, but still I am hopeless. How can I have my problem resolved? How can I produce my needs right now? So, paano mo ito Father? Sa akin, ang unang masabi ko na magbigay ka ng panahon sa iyong sarili sa katahimikan. No? Yun ang lagi kong binabalik-balikan. Kung ating umpisahan sa ating pagdiriwang ng mahal na araw, no? Umpisa noong Miyerkules ng Abo, no? Sa pagpasok ng Kwaresma, isa sa pinapanawagan sa atin ay yung panalangin. At isa sa ang binanggit doon, ang pinakabuod na binanggit doon, na sa iyong panalangin, pumasok kasi yung silid, isarado mong lahat ng pinto, at doon ka makipag-communicate sa iyong Diyos, sa katahimikan. Yung silid na yon para sa akin ay ang ating kalooban, ating puso. So, kailangan mo, no, na mabigyan ng break ang iyong buhay. At higit sa lahat, mabigyan mo ng break ang pananaw mo sa buhay. No? Hanggat hindi magkaroon ng break, hindi magkaroon ng pagbabago ang iyong pananaw sa buhay, napakahirap ang salitang pag-asa na maramdaman mo sa iyong buhay. Ang salitang pag-asa hindi mo makikita. Dahil masyado kang engross sa iyong sarili, sa iyong sariling pamaraan, sa iyong sariling pananaw. No? Hindi mo mabuksan ay iyong sarili sa lawak ng katotohanan. Hindi mo buksan iyong sarili sa lawak o sa misteryosong pamaraan ng Diyos. Dahil nakasarado ka sa iyong sariling pamaraan, sa iyong sariling pananaw, sa iyong sariling standard. At kapag natili ka sa iyong sarili, ang salitang pag-asa ay mahirap. No? Dahil ang katotohanan, no, tayo ay punong-puno ng kahinaan. No? Walang-wala tayo. No? At hanggat hindi natin maramdaman, no, ang katotohanan yon, at hanggat hindi natin may suko ang ating sarili sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, mahirap yung salitang pag-asa na maramdaman. No?
Dahil ang pag-asa ay doon lang makita natin sa ating panampalataya, sa ating pagsuko ng ating buong sarili, na sa pamaraan, sa mamisteryosong pamaraan ng Diyos. Manalig ka na ang Diyos ay laging Diyos ng pag-ibig. Na ang Diyos ay laging nakikisat nakiramay sa iyong mga kahirapan. Hanggat hindi mo makita yon sa iyong panalangin, ang salitang pag-asa ay mahirap. Lagi mong hanap-hanapin sa iyong buhay. Naalala ko yung verse niya sa Bible eh. Revelation chapter 3 verse 20. Ako'y kumakatok sa pintuan at kung pagbubuksan ng taong ito ang pintuan, ako'y papasok. Kasi ang pintuan niya, ang lock niya nasa loob. Parang puso ng tao, siya lang ang pwedeng magbukas. Inaalala ko yung sinasabi ni Father. Revelation chapter 3 verse 20. At ito'y maganda rin makita natin sa buhay ng isang pamilya. Ngayong naka-lockdown, saan ka pupunta? Kung nag-aaway kayo ng kapamilya mo, saan ka pupunta? Napakaliit ng inyong bahay para hindi nyo mapag-usapan ang mga problema kinakaharap nyo. Diba? Napakahirap sa isang tao, lalo na yung mga sitwasyon na hindi kayo magkasundong mag-asawa, magpamilya. Mahirap yun kasi ano pupunta mo? Kwarto mo lang. Walang iba. Diba? Kaya yung sinasabi ni Father Errol na pagbubukas ng isip, pagbubukas ng puso, ang pag-asa ng tao kasi, ultimately, wala tayong makikitang pag-asa sa nakikita natin. Everything. Isa lang ang pag-asa natin talaga. At ito'y walang iba, kundi ang Diyos. The ultimate hope what we have is God. Gusto ko rin magdagdag, brother, pagpatuloy ko yung kanina. Kasi yung sinabi ko kanina, more on sa personal prayer, no? At dadako na po ngayon sa community prayer o family prayer, no? At sana lawakan natin ang pag-unawa sa panalangin, no? Na hindi lang pagrosaryo, no? Part yung po yun. Kumbaga, isang bahagi lang po yung tawag na community prayer o family prayer. Ang isang makikita natin sa ating pagbabahaginan, unang-una sa ating pagkinagsalita ng Diyos at sa ating pagbahaginan. Sa ating mga naramdaman, sa ating natutunan sa salita ng Diyos, doon yun sa konteksto ng kainan, yun ay isang uri ng family prayer. Doon sa pagbabahaginan kung paano natin pinasalamatan dahil sa kanyang pagpadama ng pagmamahal ng mga magulang, no? Doon ating ipinapahayag ang ating pagpasalamat, no? Yun ay isang uri ng panalangin na pagpasalamat ng pamilya. Ang pasalamatan ng bawat isa. No? Yun isang dapat makita natin. Dahil sa ganung uri ng panalangin, family prayer, doon natin makikita ang pag-asa mula sa Diyos. No? Kasi doon natin makikita ang katotohanan sa bawat isa. Doon natin makita ang kabutihan na sa bawat isa. Sa ganong uri ng panalangin sa pagnilinilay at pagbabahaginan. Doon mo mapakinggan ang buhay na salita ng Diyos. No? Yung buhay na salita ng Diyos, buhay na salita ng pag-ibig ng Diyos na isinasabuhay ng bawat isa sa pamilya. No? Na iyong napakinggan. No? Kaya yun ang isang parang panawagan ko sa lahat na dapat lawakan natin ang pag-unawa natin sa mga nakasanayan nating ginagawa o man natutunan natin. Halimbawa na po yung pag-unawa natin at natutunan natin tungkol sa panalangin. Huwag nating ilimit. Huwag nating isarado nating sarili sa nakasanayan nating pag-unawa ng panalangin. Napakalawak ang panalangin, napakalawak ang pamaraan na tayo'y makipag-communicate sa ating Diyos. Okay. Kayo mga nanonood dyan, lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong kukurap-kurap dyan, ha?
Focus kayo sa amin, huwag kayong mag-usap-usapan, makinig kayo sa amin kasi nagbibigay ito ng Kurap-kurap kayo dyan. pag-asa sa ating buhay. Well, I'm just kidding, no? Sabihin ko lang kanina, ibalik ko lang yung sinabi ni Father Errol na ang tanging pag-asa lang naman natin ay yung ayon sa kalooban ng Diyos, no? The more we accept the Lord in our lives, the more hopes will open for us. So sabi nga, no? Sabi nga ni Pope John Paul II, naalala ko to when I did my thesis, no? Sabi niya sa lahat ng mga kahirapan na meron ka, walang taong hindi makakaranas. Pero always remember na sa bawat mga paghihirap na meron tayo, ay mag-a-unleash ito ng mga biyaya. More blessings to come in our lives. So, Father Joey, Father Errol, masasabi ba natin na yung quarantine experience natin na tanggong na tayo na ilang linggo, hindi ko na nabilang, pero sabi ko, nakakaburing no, nakakainis minsan, no? Hindi mo na alam ang araw Yung sa kasama gabi. ko, mga kasama natin, parehong mukha. Walang pagbabago. But at the end of the day, God continues to purify ba? God continues to make it parang sasarapin niya, maging delicious yung bawat isa na sa paningin mo sa isa parang Delicious. kung ano? I mean, ang buhay, hanggat naboboring ka, hanggat nakukonfuse ka, unti-unting pinapasarap ng Panginoon. Because sabi nga kanina, yung sufferings na meron ka, yung mga problema na meron ka, it turns out into a blessings. Hindi lang natin alam. But once na ngayon na nangyayari, nag-quarantine tayo, mayroong joy sa puso natin, yan yung isang biyaya na lagi nating i-claim that God is really present in our lives. Amen? Amen. Okay, Father Errol? So, isang magandang yun, brother, no? Dahil isang nakapag-trigger sa isipan ko kanina, no? Yung isa sa realization ko sa problema ito, sa crisis na ito, no? Na ito'y nagpabukas sa ating sarili, sa katotohanan, na there is more than this life on earth. Sa buhay natin ngayon. Mas malawak ang buhay, hindi lang ito, no? Kaya sana, yun ang makita natin, no? Malawak ang buhay. No? Ganon kabuti ang Diyos. Ganon kalawak ang kabutihan ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Kaso hindi lang natin nakikita yon. Dahil masyado tayong nakasubsob na buhay natin. Ang mapangyari ngayon sa krisis na ito, isang magandang pagkataon sa atin. No? Na, nga pala, there is more in life, hindi lang sa trabaho. Mayroon pang panahon dapat sa pamilya ko. No? Dapat may panahon pa ako sa panalangin. No? Kaya, ang krisis na ito, no? Isa ito sa muling nabuhay sa atin. Ang katotohanan tungkol sa lawak ng buhay natin. Tungkol sa katotohanan na napakalawak ang buhay natin. Kaya dapat nating buksan lagi ating sarili. Huwag nating ipako ating sarili kung ano yung nakasanay natin o ito yung nakaugalian natin. No? Kasi ang tendency doon, maging sarado ka sa iyong sarili, no? At yon ang magbigay sa iyo, no? Ng punong-puno ng takot sa buhay. Father Joey, Yeah. kumakasa ka na naman. O sige, Padre, buwelta. Alam mo, brother, nung magsimula ang lockdown at maka-experience natin yung ganito, dahil wala ngang misa o walang mga tao nagpupunta sa simbahan, every time na bababa ako dito, makita ko mag-isa lang ako dito. Dala-dala ko yung cellphone ko kasi nandito yung wifi sa kabila. Alam mo, hindi lang dahil nagwa-wifi ako, kung hindi, kaya ako nagwa-wifi kasi ano yung magiging object of my prayer. And every time I look at my cellphone, lagi kong umiiyak. Kasi ang nakikita ko sa cellphone, puro mga namamatay, mga batang, may bata pa na minsan, pinakabata pa na namatay sa COVID-19, mga doktor. Ibig sabihin, puro negatibo.
Sabi ko nga doon sa isang post ko, sabi ko, the only reward that I have is tears. Yet, God gave me strength. God gave me strength. Every time I cried, kapag ako'y umiiyak, dahil nakikita ko sa cellphone ko, yung mga paghihirap ng ibang tao, at ako bilang isang pari, I bless them. I pray for them. Pero ang consolation ko lang ay lagi kong umiiyak sa katahimikan kasama ang Diyos. The only rewards that I have is tears. I'm looking for an answer, yet God gave me strength. And that is my experience in prayer. Umiinit na. Nagtutubig na sa pagbabalik ng aming show. #Fear Not. Fear not. Ngayon nga ang pagdiriwang ng ating muling pagsilang sa tubig ng kaligtasan, nabatis ng kabanalan, pagkat mula sa libingan umangon ng matagumpay, Mesaya ng sanlibutan, si Jesus nating mahal. Magalak kayong lahat nasa kalangitan, kayong mga anghel ay mga kawitan. Magalak kayong lahat na mapapalad na nilikha, na nakapaligid sa luklukang dakila. Diyos Ama ng sanlibutan,
Pinat! Ayan, nagkita-kita na naman tayo muli, no? Nakikita mo naman ang liwanag ng aming buhay. So maraming salamat sa inyo na patuloy niyong pinamagan ang aming mga espiritu at patuloy din namin kayong pinagasolinahan ng aming mga magagandang salita, no? Kaya nga, pero bago natin ituloy ating mga pag-uusapan, tayo muna ay magsa-shoutout, no? Marami sa inyo ang kailangan din namin na i-recognize, no? Kasi ito lang magbibigay sa atin ng saya sa buhay. Okay, Father Joey, shoutout mo. Shoutout kay Maricel Suwakasa ng Kuwait. Shoutout kay Reverence Nito ng UAE. At shoutout kay Lian Nito sa Germany. Ganun din sa ating mga nanonood kay Susan, kay Don GT, Maribek, nawala. Si Maribek Ancheta, si Emelita Cordoba, Elsa Kemini, si Ate Elsa, Ed Islanan, si Pia Daito, at Caroline Castillo, Mary Joy Tabilla Paplor. Okay. So, batiin ko rin ang aking kaklase nung high school na pari po sa Diocese ng Mati, Davao Oriental. Si Father Ricky Siblos. Salamat sa manood. Good evening, Father. Good evening, Father. Pasalamatan din natin ang mga sumusunod, no? Sila si Tito Willie at Magda Cardelio. Salamat po. Salamat po sa inyo. Bye-bye sa aming kagawain sa gabi nito. No? Si Marisol Pedraza, Chris Pilar Palermo, thank you for watching us. Aida Bautista Paulete, Beth Castro, Honor Belisa, salamat po. Salvacion Obier Bata, sa Phase 2B1, Anita Patrick Fernandez, from KSA.
Ayan, muling nabuhay ang show na Fear #FearNot. Okay? So, sorry po sa inyo, pasensya na po, nagkaroon tayo ng technical difficulty o technical problem, pero naayos naman po para sa inyo. Okay? Isunod natin pasalamat nila ni Sister Mati Del Rosario. O, ito yung may bahay ni Tito Tony. No? Salamat sa iyong pagkikinig, tita. Si Catherine Adaptante from Bulacan with Love, no? Kababayan ni Father Joey from Bulacan. Sister Menchi Pascual Herrera from Somerset, no? Salamat po, tita. Faye Aluot, Flor Cruz from Canada. Oy, nakarating na ang aming show sa Canada. Welcome, Canada! Salamat po sa inyong panunood sa kagwapuhan namin, no? Dadasal namin buong Canada, wala ng COVID. Sister Leah Pito C3, Ted Barrientos, o si Jusette Piamiano. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout din kay Aldelobino and family watching from UK, from frontliner din sila. Yan, salamat po sa inyo. Shoutout din kay Noel Sarbida watching from Western Australia. Yan. Wow, international Shoutout na tayo. din kay Lieutenant Norman Joan Dalmasio Air Force watching from Makati. Salamat sa inyo. Wala ka na bang ibang ipapasasalamatan dyan? Nabanggit na lang. So, kayong mga nanonood, maraming salamat. Sige, Padre, meron pa habol. Maraming salamat sa inyong lahat. Sige, Padre. Meron sabihin ka ba? Okay, so natapos na namin, no, ang pagpasalamat sa inyo. Kami po'y nagagalak. Alam niyo po ba kung bakit? Nakarating na kami sa Australia at saka Canada at saka Kentucky, sa Kingdom of Saudi Arabia. Thank you very much. Saludo po kami sa inyo. At sana po patuloy kayong sumusuporta. Ay, Father, dapat din natin i-recognize. Mamaya na lang. I-recognize sana natin yung mga benefactors natin. But we will decide later na, no? Okay, Father, itutuloy natin ang ating pag-uusapan sa gabing ito, no? Kanina, nag-uusap-usap tayo yung karanasan natin sa resurrection in the midst of this quarantine, no? Yung quarantine experience natin na magiging a resurrection also experience to us in our lives. So, Padre, sa ating usap-usap kanina, marami po tayong nasasabi. So, ano ang pinakamaganda o pinakamabisang paraan o bagay na gagawin natin yung hindi pa nakakapag-move on to see the goodness of this event right now, this happening right now, na ating ma-encourage po sila, Father? Yung panalangin, napalaga yung panalangin talaga, no? Sa pagnilay nila, no? Yun ay nakita ko ang tanging daan, no? Hindi inasahan, no? Karanas ng kamatayan o katapusan, kung anuman ang mga dahilan na namatay, yung original, no? Yung tunay na pagmamahalan. Sana yun ang mangyari sa bawat pamilya, no? Kaya yung sabi ko uli kanina, yung salitang, can we start all over again? Ang siya sanang lilitaw sa bibig ng bawat isa, ng bawat pamilya. Ayan, no? Yung pag-ibig ang siyang mamayani sa loob ng ating tahanan. So how can we give love to others kung wala tayo sa ating sarili? Sabi nga, wala tayong maibibigay kung wala tayo
sa ating buhay, no? Kung wala ito sa ating buhay, no? Sa ating buhay, no? Kapala nito, paano tayo makapagbigay? So parang sinasabi lang po na kailangan, bago natin gawin ng bagay, kailangan sa sarili muna natin makitaan ito. Because to be an effective preacher, to be effective na nag-invite, resurrection ay pagbibigay ng pag-asa at isang magandang pananaw na sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng malalim na tunnel, ang madilim na tunnel, laging mayroong manag na darating. At sa tingin ko, ang pinakamagandang practice talaga ng isang tao ay yung maging positibo ka sa pananaw. At sa pananaw, nakikita mong pangit ang nangyayari. At hindi ito madaling gawin ng mga pangkaraniwang tao. Sapagkat yung iba, ang ginagamit kasi ng marami ay yung mata, naked eye to see. But beyond our eyes can see, when we walk in ang lumakad na ay lang gamitin mo sa mundo ito. Dahil kung hindi, magrereklamo ka talaga. Pero kung gagamitin mo ang mata ng pananampalataya, meron ka pinagtitiwala. Amon sa bawat isa sa atin. Sinasabi ng marami, ang Pilipino daw ay matitigas ang ulo. Pero sa tingin ko, isang hamon din na para maipakita natin na kung saan ang katigas ito ay mawawala kung magiging positibo tayo lagi sa araw-araw sa ating pananaw sa buhay. Yan, brother. Father Joey. Father Errol, Father Joey. Di po ba ang quarantine experience ay meron talagang boomerang effect, di ba? Merong mga nagsasabi na baka magdudulot ito ng ganito, baka magbibigay ito tungo sa ganito. So, all those negative images are anticipated, no? Yung by the human dimensionality. Pero sa ating paglalakbay kasi, papaano natin ito makikita na ito ay isang matuturing natin ay blessing in disguise? And I mean, naniniwala ka ba na itong quarantine experience is a blessing in disguise? Sa akin, personally, ano yun eh? Nasa panampalataya ng tao yun. Nasa paniniwala ng tao yun. No? Kung ang iyong paniniwala sa buhay na ang lahat ng ito ay hahantong sa kabutihan, ito'y ahantong sa paghahari ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, ang paghahari ng pag-ibig ng Diyos, hindi ka matatakot o hindi ka mabalisa, ano? Dahil naniwalang nalig ka. No? No? Yun ang isang uri ng pamuhay o uri ng pag-ugali na dapat muling mabuhay sa atin. No? No? Yung ating pananalig panampalataya na ang lahat ay hantong sa paghahari ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Sa anong paraan yon, tanging Diyos lamang ang nakaalam. Kaya yun din ang panalangin, no? Na ang ating panalangin, hingin natin sa panalangin ay hindi ang ating kalooban, ang hindi ating kagustuhan, kung anong gusto nating mangyari, kundi ang kalooban ng Diyos ang maganap ang mangyari. Kasi madalas sa ating panalangin, hiningi natin sa Diyos, no? Naggagawin niya kung anong gusto mangyari sa ating buhay. Suriin niyo ang mga panalangin natin. Halos ganun eh. No? Tayo pa rin ang gustong masunod.
Pag nilay-nilayan yung ganong uri ng panalangin. Sino ang gustong masunod doon? No? Tayo. At nakiusap ka sa Diyos na gawin niya ang himala para masunod ang gusto mo. No? Ganon ang uri ng panalangin sa pagpakinig. Pagpakinig sa ating sarili. Kung talaga bang ang ating pinapakinggan ay ang ating sarili o ang ating Diyos. Ayan. Sabi nga, no? How can we walk with faith or in faith with God kung tayo ay nakikinig lamang sa ating gusto sa sarili, no? How can we travel far beyond our human comprehension kung nagdudwell tayo sa ating mga egos? Sabi nga, binabalikan ko lang to kasi sabi nga, ang mensahe sa ating linggong ito, napakasimple lang po ang sinabi. Kailangan lang mamuhay tayo puno ng panalangin. Kailangan lamang mamuhay tayo na ipasok ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi nga, para lang kang nagdadrive ng walang manobela nun eh. Kapag wala kang Diyos sa buhay mo, mababangga ka talaga at mababangga. Okay lang kung mabangga ka sa makarmatilya. Fine. Kung mababangga ka doon sa may wala, wasak ka. Because you believe, or we believe, that we are more or better than anybody else, no? We tend to realize na, or to believe na kita o tayo ay mas magaling sa kapwa, no? Kaya nga kapag binigyan tayo ng patnubay or batas, hirap nating sundin because iniisip natin na na-deprive na tayo, na tayo'y na layo na sa ganitong comfort zones natin, no? Pero we have to always believe na ang lahat ng bagay ay meron talagang order. And to make an order be achievable, we should be submissible also, or submissive doon sa mga bagay na iyon. So, simply lang, Father, no? We live our lives for obedience. No? We live our lives to say yes to what it is na makapagbigay sa atin ng maganda at liwanag na buhay. Di ba, Father? Para mag-entertain tayo ng mga question. Ang pagkabuhay ni Kristo ay laging may nagbubunga sa mga taong may pananampalataya, Father and Brother. At sa tingin ko, ang isa sa pinakabunga ng pagkabuhay ni Kristo ay katapangan. Ang katapangan ay hindi pagiging siga, kung hindi ang katapangan na manatili sa kabutihan. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, lalo na mga yung merong COVID-19, makikita mo, maraming mga tao nahuhuli sa pag-hoard ng mga alkohol. Maraming mga tao ay gumagawa ng hindi maganda sa kapwa-tao sa kabila ng mga nangyayaring hindi maganda. At isang hamon sa bawat isa sa atin ay ang mabuhay ang katapangan. Katapangan na hindi manloloko ng kapwa, kung hindi katapangan na maipakita ang kabutihan ng Diyos sa magitan ng kabutihang kanyang ginagawa sa araw-araw. Ang mabuhay ang kabutihang ito, ang katapangang ito, ito yung hamon din sa atin ng pagkabuhay ni Kristo. Father, padagdag? May dagdag ka pa ba? Isang punto na bahagi ko, no? Ang muling pagkabuhay, napakalaga yung salitang awareness, no? Maging aware ka sa katotohanan tungkol sa nangyari sa iyong buhay, no? Maging aware ka sa iyong pagkabulag sa katotohanan, no? Maging aware tayo, no, sa ating mga kahinaan. No? At kasunod doon sa awareness na yon ay yung acceptance, pagtanggap na ganun. Naghari ang pagiging makasarili natin, naghari ang kasalanan, naghari ang kahinaan. No? Kaya doon sa acceptance ay kasunod yung pagpatawad. No? Pagpatawad, unang-una sa iyong sarili. Kasi kapag hindi ka magkaroon ng pagpatawad, umpisa sa iyong sarili, no? At
pagpatawad sa kapwa, napakalabo yung muling pagkabuhay. Walang tunay na pagbabago, walang tunay na pagbabalik loob, walang tunay ng pagbangon sa ating totoong sarili. Kaya napakalaga din dito talaga sa panalangin, yung sa panalangin na paghingi natin sa Panginoon, na tayo ay liwanagan, tayo ay pagalingin niya sa iba't ibang uri ng pagkabulag natin, na hindi natin nakikita ang ating makainaan dahil sa ating kayabangan. Isa yun sa napagpabulag sa atin. At hanggat hindi tayo mapagaling sa ganong pagiging bulag, sa kayabangan natin, hindi natin makikita at maramdaman ang muling pagkabuhay. Amen. So, yun ang nakita kong proseso na dapat na maging aware tayo, tanggapin natin ang makainaan pagkasala natin, magpatawad tayo, umpisa pagpatawad natin sarili, para malaman natin pagpatawad ng Diyos, at doon susunod ang muling pagkabuhay sa ating buhay. At dito, sa puntong ito, pagbabahagian ito ng mga katanungan. Sasagutin isa-isa ang lahat ng mga tanong na ibinabato ninyo sa amin ngayon. Ang isasagot lang namin, yes or no. Without kidding. Okay, Father Joey, Father Errol, unang tanong po. Sa history po, first time po ba na walang selebrasyon ng Pasko ng Pagkabuhay? Nawawala ang selebrasyon ng Pasko ng Pagkabuhay. Bagamat ito'y naantala, katulad na nangyari sa history na World War I, World War II, na maaring naantala ang celebration, pero ang celebration ay nananatili by spirit. Yan. Hindi siya nawawala. Katulad nito sa pangyari natin ngayon, nagpasalamat tayo na high-tech, na nangyari itong mga live streaming sa pagdiriwang ng misa. Pero kung hindi pa ganito ang panahon, naniwala ako na ang bawat pamilya, ang bawat henerasyon ay kanyang pamaraan kung paano niya ipagdiriwang. At isang malaga sana isipin natin lagi na ang pagdiriwang ay dapat nating laliman. Dapat mapunta tayo sa level ng spirituality. Hindi lang mere celebration o mere religiosity. Yun ang palagi Hindi lang ritual, Father, hindi lang Pope ritual. Francis yung sa spiritual level. Kaya katulad ng ano bang spirituality ng resurrection? Yun ang malaga na ipagdiriwang sa pamilya. Kaya yung tanong na yon, wala akong research sa ganung pangyari, nasa kasaysayan, pero naniwala ako sa bawat taon, bawat era, ang bawat pamilya, ang bawat simbahan ay mayroong creativity kung paano ipagdiriwang at isabuhay ang ganitong mga selebrasyon ng kalendaryo na ating simbahan. Yes. Okay, may tanong, anonymous, one question na sasagutin natin. Kailan po ba ang next episode? Ang pangalan niya po ay From Russia with Love. Grabe naman ito. Anyway, maraming salamat pong muli, no? Napakagandang pagbabagian ito. Pero bago isarado natin ang kortina sa gabing ito, no? Father Errol, yung mensahe mo para sa mga nanonood, yung mga nababalisa dyan, yung napapangitan sa mukha sa panahong ito, yung nabibigatan sa mga problema kasi parehong talaga, mabuburing ka, parehong mukha kasama mo araw-araw. Pero at the end of the day, pinapasarap ng Diyos yan. No? Lalo-lalo na pag walang toothbrush. Pero, no, I'm just kidding. Pero pasalamatan natin ang bawat likha ng Diyos. O Father, meron kang mga mensahe, panghuling mensahe para sa mga nanonood? Ang huling mensahe ko, palala sa lahat, na sana maglaan kayo ng panalangin, personal prayer, ay higit sa lahat, family prayer sa panahong ito.
panalangin, sa pagpakinig sa salita ng Diyos at pakinig sa buhay na salita ng Diyos sa karanasan ng bawat membro ng pamilya. Take time to pray. Father Joey, mensahe mo? Ang mensahe ko sa mga oras na ito, ang Diyos ay lagi nagsasalita sa atin sa maraming bagay. Sa event ng buhay natin, sa mga tragedy ng buhay, laging nandun ang Diyos. Kaya lang kung minsan, hindi natin siya makita sapagkat ang una nating nakikita ay yung trahedya, hindi ang Diyos. Tayong bumitaw sa Diyos. Kapit lang, gaano man kabigat, gaano man kahirap ang naramdaman mo ngayon. Wala lang yan. Sabi nga ni Lord, pakime-kime ka lang dyan. Kaya mo yan, binigyan kita ng lakas. Di ba? Ganun lang. So anyway, maraming salamat po sa ating lahat. Pero papasalamatan natin ating mga benefactors, no? Salamat sa Smart and Globe Philippines sa Wi-Fi, kailan binabayaran namin ito. Dapat libre kami kasi pinapromote namin yung Globe at saka Smart Philippines, no? At saka yung mga sponsors natin, yung laging nagdo-donate o nagbibigay ng pagkain para tayo mabuhay dito sa loob. Kaya naubusan na tayo ng grocery, wala nang lutuin bukas. Sila Tito Tony De Rosario, si Tita Mate, salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay, no? Yung mga ganong mga generosity. Sila si Bernal family, no? Lagi nagpapadala ng beef tapa, pork tapa, ano pang tapa meron sa kanilang bahay. Dinala dito si Lovely. Hi, salamat sa iyo. At sa lahat po, handa po kaming tumanggap. Magtawag lang po kayo sa amin. Bubuksan lang namin yung pinto ng simbahan. Kung meron pa kayong darating. Si Brother Chris Palermo, no? Sister Chris Palermo, salamat po. Palermo family, sorry. Salamat po sa inyo. Sa flower arrangements natin, no, alam niyo po ba, dito sa siloob ng simbahan, meron kaming Marta, o Maria, Marta, etc. No? Sila yung nag-arrange. Ito yung babae sa Jerusalem namin dito. Sila si Tita Irene, Ate Joy, Ate Eva ko, no? Sila yung nag-a-arrange dito. Kaya unti na yung simbahan, parang beauty parlor. Beauty parlor, joke lang. Ang ganda ng ating reception, no? Parang sala. Father, sige. Salamatan ang ating mga magagaling, no? Na crew dito sa ating media ministry, no? Lalo na si Sean, si Greg. General manager natin yan, Father. No, nasaan sina James, no? Busy si James yata ngayon, no? At si Greg, no, nabanggit ko na yan. So, ang ating sigab, ang ating organista, no? So, napaka-galing ang ating grupo ng mga youth dito sa ating parokya, no? Ating chairman sa call center agency, si Kenneth de las Alas, salamat sa iyo na nag-solo ka kanina. Salamat, pinasali mo pa ako sa passion sa pag-serve. Salamat sa iyo. Lagi kang nandyan sa amin, natutulog. Maraming salamat. Padre, mayroon po ba tayo nakalimutan? At sa hindi namin nabanggit na mga kababayan natin kung saan kayo naruroon ngayon, salamat sa inyong panunood sa amin. Yung mga hindi nabanggit sa shoutouts kanina, maraming salamat. At saka sa susunod na lang po, no? Pasalamatan natin, Father Joey, yung ating sa mista. Reader pa yan kagabi. Yan, credit to Kuya Yo Belmonte. Yan. Si Ang Kuya napagandang Belmonte, song salamat. natin. Kay Tito Tony, no, nandito talaga siya. Hindi lang siya PPC president, pero PPC, talaga, generous person talaga ito si Tito Tony. So, higit sa lahat, ating pasalamatan ating ama ng Diocese ng Pasig, si Bishop Milo Yobert. Salamat, Bishop. Salamat po. Thank you, Thank you, Bishop. Bishop. Maraming salamat. So, Father, may announcement ka ba po? Balik na po tayo sa regular schedule ng ating misa. Ang daily mass ay 12, Father. 12 noon, tanghali. Balik na po tayo. Umpisa bukas. Father, Lunes. Father Joey, announcement mo. No more. Ang ganda ni Father Joey, yung melodramatic experience niya. Tears is his reward, gagayain ko yun.
Panituruan mo ko. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat at muli sa aming pagbabalik. Kita-kita tayong muli ha. Maraming salamat. Magbabalik Thank you sa inyong lahat. Sa sunod na episode ang programang Peanut! Peanut.